So welcome guys sa ating live market update. So date yun ay August 5 now. So review natin market sa gold, DXY, Bitcoin, Nasdaq no. So tingnan natin sa gold muna sa 4 hour time frame tayo. Nakita natin nagkaroon ng pullback move no. So after mag bearish move previous week no. So massive move to na nagkaroon ng hard time frame pullback. No, normal lang naman magkaroon ng pullback no. Lalo na if nasa hard time frame tayo, if titingnan natin yung monthly time frame no. So makita natin ilang weeks, ilang months na tayo bullish bias sa gold no dahil yan sa fundamentals no and market sentiment. And nagkaroon ng pullback move sa higher time frame. And normal lang yan magkaroon ng rejection sa taas no. So nakita natin nag-drop siya previous week and ngayon naman nakita natin nagkaroon ng bullish move no. So makita natin dito sa trading system natin meron tayong buy signal sa 4 time frame no. Makita natin may arrow up na ibig sabihin bullish move. And makita natin dito yung continuous no pagtaas ng gold no. So makita natin base pa lang sa price action and momentum. Malakas yung bullish bias natin dito base pa lang dito sa candle na to na nag-break above dito sa previous key level no. And ngayon is continuous pa rin yung pagtaas niya. Eh makita natin kanina nag-bullish move siya after mag-pullback kanina no. Punta tayo sa 1 hour time frame. So nung Monday meron tayong sell signal sa FTA signals natin no, sa trading system. So nung 10 PM to yesterday kahapon nakita natin nag-pullback move siya. And kanina naman meron tayong buy signal no, kaninang 7 PM nakita natin nag-bullish move siya ng almost 320 pips no. So yung signals na to guys, pwede natin gamitin to for confirmation ng entry no, best time to entry ng sell and buy no. Then i-base natin sa market sentiment, fundamentals no, price action para gamitin natin yung mga entry and exit ng mga signals no. Makita natin tumataas na yung gold. Then may news tayo kanina sa USD no, sa PMI data. So makita natin dito sa kanina no, merong dalawang data report. So tatlo. So unang data report is so halos parehas lang siya sa forecast data na malakas sa USD no, pero mostly pricey na siya. So kahit na positive siya sa USD pero magkalapit sa forecast data, so considered siya as price in information. Ibig sabihin, hindi ganun kalaki yung impact diyan dahil na price in na ng market no. And meron naman tayong weakness sa second data na lower than forecast no. So dito may weakness sa USD. So halos same lang naman no dahil magkalapit lang yung data, price in information na to. And same rin dito 69.9. So mas mataas siya no sa 66.5 pero overall no hindi naman siya ganoon ka bullish sa USD. So base pa lang dito sa data, dapat marunong tayo mag-interpret no kung paano ba impact nito sa market no. So kung malaki ba impact nito ng kokos ng bullish spike sa USD na kailangan i-price in ng market no. So base pa lang sa data, so neutral no, wala masyadong sentiment no. So if titingnan natin, so mostly pricey na yung USD bullish sentiment kaya nakita na natin nag-drop dito yung gold and ngayon naman na fade out na siya and nag-bullish move na. So yung bias natin, so same pa rin yung bias natin sa gold is bullish bias pa rin tayo no. Kung titingnan natin sa market structure and sa fundamentals no, pataas pa rin tayo dito. So possible mag-break above dito sa key level sa taas no, na continuation move no. Dahil na malakas yung pag-breakout dito sa key level no. Tingnan natin sa daily. So mag-break above sa previous high no.
And sa weekly naman, ganun din. Possible i-retest yung upper wick, no? Dito sa taas na continuation move, no? If meron tayong fundamental catalyst, no, na more sentiment sa more bullish sentiment sa gold, may fear sentiment, no? Geopolitical tension, tariff news, any news na magkakos ng pagtaas ng gold, no? Based pa rin tayo sa fundamentals and market sentiment dahil ayun yung papagalaw ng market. And makita natin dito. So as of now, so mag-enter tayo ng buy. So if maghahanap tayo ng buy, maghintay tayo ng pullback move, no? Siguro pullback dito sa key level, then continuation ulit ng bullish move, no? So mas prefer natin mangyari is deeper pullback, no? Or best entry ng buy position, lalo na if day trader kayo or swing trader, no? So maganda dapat yung entry position natin is maganda yung position, no? Para mas maganda yung risk reward ratio natin. Makita natin sa system may mga iba't ibang key level yan, no? Kanina yan. So kanina best entry mag-buy kanina maganda dito. Makita natin may buy signal kanina. If titingnan natin nung sa previous market na nung nag-drop siya, so lagyan natin ng reply dito. Lang mo ng key level gamitin natin. So makita natin dito sa market bias natin sa trading system. So ganito kung paano yan gamitin, guys. So pakita sa inyo. So lakayan lang natin yung table para makita nyo. So sa hard time frame bearish bias tayo, no? Kasi makita naman natin sa daily bearish yung candle formation, kaya if magbe-base tayo sa hard time frame bearish talaga siya, no? So sasabayan natin to if longer term yung trade natin and sinasabayan natin yung trend sa hard time frame, no? Kaya makita natin yung bearish bias dito nung previous day, no? May sell signal, then next day bearish bias hard time frame, kaya pwede natin sabayan yung bearish move dito and anticipation ng pullback moves sa higher time frame, no? Kaya pwede natin gamitin yan as confluence, no, yung market bias natin dito sa trading system. So as of now, so conflicting siya dahil sa lower time frame meron tayong bullish bias. So ito naman kung paano gamitin yung lower time frame bias. Ito naman yung sa lower time frame, ito naman yung pullback move na mangyayari, no? So after ng bearish move, no, syempre hindi lang naman na pababa lang yung market, na possible mag pullback move yan. Dito papasok yung bullish bias sa lower time frame na pwede natin gamitin as confirmation na if maghanap tayo ng buy entry, so dapat yung lower time frame ay bullish bias, no? For example, mag-enter tayo ng buy dito, then alam natin na bumaksak yan, no? So nakita natin tumaas siya, and ayun na, naging bearish bias na ulit siya, no? Kanina bullish bias siya, so maganda siya mag-enter ng buy, no? So kaya siya pwede natin gamitin as entry if titingnan natin, no, dito. So makita natin tumaas siya, night na yung key level sa taas. At isa pa, pwede natin gamitin yung market bias sa lower time frame as makita natin dito sa key level, no? May key level sa taas, then yung price is sa baba. So pwede natin gamitin yan as take profit level, no? Na mag-enter tayo ng buy position, then possible i-retest sa market yung key level sa taas. And nakita natin tumaas na yung market. So ni-retest. So makita natin ni-retest yung key level dito, no? Night yung key level sa taas, no? So ayun yung isa sa gamit natin
sa key levels, 'no. Puwede natin gamitin yung mga key levels, yung mga automatic key levels na 'yan as take profit level, 'no, kung nasaan yung key level, 'no. So, if nakapag-buy ka dito, yung take profit puwede mo gamitin yung key level sa taas, 'no, as exit ng position. So, example dito, nakapag-sell ka sa taas, may key level sa baba, 'no. Ibig sabihin maganda mag-exit ng sell position sa malapit sa key level. Dahil sa key level possible madaming mag-exit ng position, madaming liquidity, 'no. Eh, nakita nga natin tumaas siya, 'no, dahil madami nag-exit ng position malapit dito sa key level, 'no. So, ayun yung isa sa mga purpose ng key level natin na puwede natin gamitin. Eh, nakita natin tumataas pa rin yung gold. So, DXY naman makita natin drop siya sa time frame, 'no, and makita natin nag-bullish move siya, 'no. So, previous week, so ilang weeks na tayo bullish bias, 'no, since previous month, 'no, sa USD index nakita natin nag-bullish move siya. Right now nag-pullback move na is previous week, 'no. So, bullish bias pa rin tayo, 'no. So, ito magandang mag-swing position ka makita natin dito. So, if mag-hold 'yan, yung key level na 'yan, possible tumaas 'yan. Continuation bullish move, 'no. So, same pa rin bias sa'tin, bullish bias sa USD. Sa Bitcoin naman, so nagkaroon ng higher time frame pullback na sa daily makita natin. So, nakita natin sa daily candle may buy signal, then nakita natin tumaas siya dito. And right now, nire-retest ulit yung ng Bitcoin yung key level sa baba, 'no. So, if magkaroon ng ranging or consolidation dito or rejection sa key level, dun maganda maghanap ng buy trades sa gold, 'no. If magkaroon ng rejection, hold above sa key level, 'no. So, ayun lang sa market update natin. So, same pa rin naman yung bias natin sa gold, bullish bias, 'no, as long as mag-hold above sa key level dito, 'no. Possible mag-break above dito sa key level na sa taas. So, ito, key level titingnan natin. Possible mag-break above yan sa 3385 key level. If hindi naman, siguro pullback ng konti. If hindi mag-break above, 'no, pullback pupunta sa 33 sa 3370 key level, 'no, dito. And dito maganda maghanap ng buy entry position, 'no, if mag-hold above sa key level. Rejection sa key level, 'no, dito sa price na 'yan. And diyan tayo maghanap ng buy position, 'no, if magpu-pullback siya. So, if hindi, 'no, possible break above 'yan sa taas.